Isang mapagpalang araw sa inyong class. Magandang umaga. Magandang umaga po, teacher! Okay, so inaalihan ko ang lahat at tumayo para sa ating munting panalangin at pangunahan ng bibigining bindi mo. Magandang umaga, Espiritu Santo, Maraming salamat, Miss Nino. So, at dahil nakikita ko sa inyong mga mukha at sa inyong mga sarili na kayo ay natatanggay. Kaya tumayo muli at magkakaroon tayo ng isang energizer! Okay ba yan sa inyo? Okay, tumayo na. At magkakaroon tayo ng isang energizer. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Okay, so maraming salamat. So, upang mag-iwasay ang talakayan natin ang ating talakayan ngayong umaga, ay magkakaroon na tayo sa kasunduan. Okay, so makibasa lahat. Kasunduan, makinig ng mabuti. Itaas ang kamay kung gustong sumagot. Makihabol sa mga gawain. Okay, maraming salamat. So, ngayon ay papanggatin ko sa dalawang pangkat ang grupo. Ito ang unang pangkat at dito naman ay ang pangalawang pangkat. Kung saan ay magkakaroon tayo ng isang gawain na ito ay tinatawag na ito ay tinatawag na for the acronym. So, bigyan ng mga kahulugan ng bawat letra ng salita para gula. So, mayroon naman kayong 3 minuto upang bigyan ng mga salita. Uli po ng mga salita ng letra para gula. So, pagkatapos ay lahat ninyo dito sa klase. Maliwanag na yun? Okay. So, pangkat 2, bigyan ninyo ng mga lipo ng salita o mga salita na maaaring mo iyay sa pagula. Okay? Sisimula na yung oras.
Okay, meron na naman kayo 20 minutos para sa itong gawain at magkakaroon na tayo ng maglalakad sa klase. 10 segundo. Okay, at dahil tapos sa iyong oras, tapos kung hindi tapos, ay lahat nyo ang iyong mga gawain sa harapan. So, unahin natin ang pagkakuna. Sige na, pagkakuna. Ano? Pagkakuna. So, narito ang nabuo namin mga salita tungkol sa salitang parabula. So, kalitikang Pilipino, kaaralin ng buong puso, respeto is alang-alang. Ating pag-imanin yung puso ng Pilipino upang mapayabong ang kalitikan, lalo na sa mga kabataan at sa Pilipinas. Napakahusay! Hindi na namin ang marabay na pagkakuna! At tayo na hindi sa mga magpapabuli ang mga lawang magka. Ngunit ang maramdaman po ay naglalang nito at hinumukong dito ang aming pananampalataya, ang aral, naglalang ito ng mga aral, at makalama ito sa ating buhay. Tinutuwa na ito ng magandang asal, at ito ay kaugnay sa Biblia, at naglalang ito ng utos ng Diyos, nagbibigay liwanag sa ating madilim na pag-iisip. Mayroon dito ang magandang pagkain. Napakagaling! So, dahil nakikita ko sa inyong mga sarili ang inyong operasyon at edukasyon, nabigyan ng mga libro ng mga salita, ang salitang mga letra sa salitang parabula, ay nais kong bigyan ninyo ng pasigabong palakpakan ng inyong mga sarili! Okay, so, yun naman. So, bakit sa narawang inyong nakikita sa telebisyon, ay ano kaya ang pinaghahawatig ng narawang ito? Okay, sino gusto sumagot? Rogie! Para po sa akin, ang larawan po yan ay para po humihingi ng katatawaran. Tama! Ito ay humihingi ng kapatawaran. So, dahil ang tubig natin ngayong umaga ay patungkol sa isang parabulang may titulo, ang talinghaga tungkol sa lingkod na di marunong magpatawad. So, ngayon, bago natin talakayin ito, ay magkakaroon na tayo ng layunin. Handa na ba kayo sa ating talakayan ngayon? Oo! Okay. So, narito ang ating layunin sa umagang ito. Pakibasa. Pagkatapos ng isang oras ng pagkain, 80% ng mga pagkain ay nasasam. Continue. Nasusuri ang mga pangyayari ayon sa loob ng pag-isipo. Napakahalaga ang mensahe sa kwento na pagbubuo ng layuning pag-uwi hinggil sa nanonood ng kwento. Okay, so maraming salamat sa pagbasa. So, bago natin talaga talakayin ang ating parabulang ito, ay magkaroon muna tayo ng isang laro. Ang pangkat ninyo kanina, na kung saan ay ilang pangkat, at dito naman ay walawang pangkat. So, ang gagawin natin ay
paunahan sa pagsagot ng mga maghihirap na salita na matatagpuan sa parabula. So, ito ang inyong gagawin. Pumili kayo ng isang representante sa inyong grupo na magrepresenta sa inyong grupo na maaaring sumagot sa mga katanungan na ating tukuyin. So, sa unang pangkat, sino ang iyong representante upang sumagot sa tanong ito? So, ang gagawin nyo na ay paunahan kayong mag-tap ng bell. Kung sino ang makaunang mag-tap ng bell, kung sino ang makaunang mag-tap ng bell, siya sasagot sa katanungan. No? Kung hindi naman ito masagot, ay meron pagkakataon ng isang representante na sumagot. Okay, so, yes, mag-go. So, meron mga inihanda mga pangungusap na pinapapaulo ko ba ng ating mga mahihirap salita na mga makita sa parabula. So, sa una, natanungan, kamay sa dibdib? Okay. So, ito ay paunahan. Dapat kailangan talaga makauna sa tanong ito. Dahil pagkatapos, ang meron kayo? Oo, mananalo. Okay, so, sa unang katanungan, inuutos ang hari na ipagpili siya at ina ang kanyang asawa, mga anak at mga aray-arihan. Go! Ibenta? Tama ba? Tama! So, dito naman sa pangalawang pangusap. Okay. Sinakal niya ito, sabay sabing magbayad ka na ng utang mo. Go! Inipit, tama ka ba? Grabe. Yes, tama! Very good! Alright, so meron na tayong tatlo kapag mga pangusap na kailangan talagang umiksa ng isa, no? Para maaaring mapanalo natin. Okay, so, pamatong pangusap, sa galit ng hari siya ay pinabilang mo hanggang sa bayaran niya ang kanyang... Ano? Kamay sa dibdib. Kayo na ang bahala. Kamay sa dibdib. Kamay sa dibdib. Kamay sa dibdib. So, tama nga ba yun? Okay, tama. So, meron ba mga kapag bumawi ang pagtapos na? Na may utang sa kanya. Go! Pangusap na maaaring isa sa yung dalawa na maaaring makapanalo sa panghuling pangusap. So, ano na? Mini-wise, boys? Hindi ba dapat ka rin sa mga kapag sa kapwa? Go! Anong yung sagot? Naawa. Tama ba? Pagkapanalo, yun nga, natalo pa rin ang pangalawa. Kaya, ulit, kayo lahat yung mga kasanggap na papremyo. Ngunit, mamaya ko na, pagkatapos
ng klase bigay. Kasi maaari kayong magkagulo. Okay? So, ngayon, ating gagamitin ang mga mahihirap na salita sa matatagpuan sa parabula sa isang usap. Okay, so magbigay ng halimbawa pangungusap sa ipagbilis ko rin. Nais kong ipagpili ang aking Okay, magaling! Napagaling siya. So, nais na ipagpili ang kanyang house and lot o mayaman. Okay, so ano namang mahirap na salita? Sinakal, Raymar. Sinakal ko ng PC ang talagang o lubid. Lubid ang karabaw dahil ng mga sito. Magaling, Raymar. Magaling, Raymar. Napagaling. Napahusay. So, ngayon naman sa pangatlo, ipinabinanggo. Chiki! Ipinabilanggo ni Aling Maria ang kanyang ama dahil ang kanyang anak dahil siya'y nagnakaw. Okay, magaling, Chiki. Sa pangapat naman, Michelle. Diyos sa atin siya ay Okay, maraming salamat. Napakahusay. Dito naman sa pang-apat, ay pang-lima, Noemi! Okay, maraming salamat. Napakahusay ninyo lahat. Nais kong bigyan ninyo kayong sarili ng masibagong palakpakan! Okay, so, ngayon ay makinig. So, talakayin natin ang parabula. So, ano ang ginagawa dapat kapag nanonood ng video? Ano ayon? Makinig na mabuti. Panawain ang pinag-tawa. Okay, so, bago yan, narito muna ang gabay natin ng ano, upang masagot natin ang ating upang masuri natin ang ating parabula at ang malakayin mamaya. Paano yung bako naman? Paano yung bako naman? So, paano yung skill ng mga gabay na tanong natin na maaari natin talaga na magbibigay daan sa ating pagtatalakay mamaya. Ganyan si Baba. Maraming salamat. Una. So, narito ang ating mga gabay na tanong para ito ang gagamitin natin mamaya sa pagtalakay ng ating parabula. So, pag-ibasa lahat. Mga gabay na tanong ay sa loob ng aristiko. Ano ang isa ay pinakarating ng parabolang ito? Bakit pinag-ulit na isa sa pinakamahalagang katangian ng tao ang pagpapatawa? Paano pinakikita ang kabutihan ng pagpapatawa sa kapwa? Ano ang epekto ng naging pagpapatawa sa kapwa? Ano ang kaya epekto ng naging pagpapatawa sa kapwa? Ano ang katangian na pinapakita ng lingkod sa parabula? Sa anong paraan ay ipapakita ang mga aral sa pagbulala sa araw-araw ng buhay? Okay, maraming salamat. So, pasensya na dito dahil ito ay orthographical error. Okay, so meron na tayong limang gabay na tanong basta tatalakay natin parabula ngayon. Okay, so handa na ba manood ng parabula ang lahat? Oo! Okay. So, natin na manood ng parabula. Ang talinghaga tungkol sa lingkod na di marunong magpatawad. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi 7 beses,
kundi 70 ulit na ito. Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na hingan ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang simulan niyang magkwenta, tinala sa kanya ang isang lingkod na may utang na milyon-milyong piso. Dahil sa siya'y walang maibayan, inutos ng hari na ipagpili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng kanyang ari-arian upang siya'y makabayad. Lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya't pinatawag siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkaalis roon ay nakita niya ang isa niyang kapwa lingkod na may utang sa kanya na 100 piso. Sinakal niya ito sabay sabi, "Magbayad ka ng utang mo." Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya. "Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita." Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito'y ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayaring iyon. Kaya't pumunta sila sa hari at nagsumbong. Ipinatawag ng hari ang lingkod na iyon. "Napakasama mo," sabi niya. "Pinatawag kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Hindi ba dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo?" At sa galit ng hari, siya ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. "Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking ama na nasa langit, kung hindi ninyo taos-pusong tatatawarin ang inyong kapatid." At yan, ang kwento ng Mantalinghaga tungkol sa lingkod na di marunong magpatawad. Hanggang sa muli mga bata, paalam! Nagustuhan niyo ba ang kwento? Opo. Okay, so atin ang talakayin sa pamamagitan ng mga gabay na tanong natin kanina ang paragula. So sa unang katanungan, ano ang mensahe pinaparating ng paragula nito? Sino mas sumagot? Roji! Ang mensahe ko ng paragula, ang talinghaga tungkol sa lingkod at marunong patawad ay tungkol po sa pagpapatawad na kung saan ay pinakailangan natin na magpatawad at kung gaano mahalaga ang pagpapatawad. Maraming salamat, Roji. Napakahusay ng iyong binigay na sagot. So, pinakailangan talaga natin matutunan ang pagpapatawad sa ating sarili, ganyan man sa ating kapwa. Dahil ito nagbibigay ng kalayaan sa puot ng ating puot galit na nararamdaman natin sa ating kaloob-looban. Kaya sa pangalawang tanong naman, bakit may tuturing na isa sa pinakamahalagang katangian ng tao ang pagpapatawad? Raymar! Okay, so para sa akin, bakit may natuloy na isa sa pinakamahalagang katangian? So kung ang tao ay marunong kung ang tao likas sa atin, tinatawag ng isang kabutihan, papatawad at hindi sa lahat ang kaugalian na mabuti. Ngunit, nasa sa atin kasi sa bilang tao is kung saan at kung paano natin ito gagawin din sa isang bagay. So, para sa bilis, agree ako sa pagkakasabi na ang pinakamahalagang kanila ng tao ay ang pagpapatawad. Dahil hindi naman ito hinihingi kung hindi ko sa atin hinibigay sa taong karapatawad at sa taong gusto natin lumaya sa kanila pagkakasala sa isang tao. Dahil hindi naman talaga natin nasabi na ang pagpapatawad ay para sa isang tao nagkasala sa atin. Hindi. Isa din itong mabuting gawin natin sa sarili natin upang maibigay natin at maialis natin ang ating sarili sa isang pagkakakulong na hindi tayo mapasama sa kasi galit kasi pag hindi tayo magpapatawad. So,
Alisin ang galit. Tama. Napakahusay remarks. So, ang pagpapatawad talaga, isang may tuturing na isang pinakamahalagang katangian ng tawagan. Bukod sa ito ay banal, na kung saan ilan lamang ang mga taong nakakapagkabit ng mga katangian nito dahil ito ay sagrado at banal. Pero, ini-encourage pa rin tayo na matutunan ng pagpapatawad dahil nga ito ay sabi ko nga kanina ang pagpapatawad ay isang paraan ng pagpapalaya ng galit at puot na ating nararamdaman sa bibig. Nakakahusay naman. So sa pangalawa naman, paano pinapakita ang kabutihan ng pagpapatawad sa kapwa? Sino gustong sumagot? Yes! Amis! Tatawag na pala. Paano ipinapakita ang kabutihan ng pagpapatawad sa kapwa? Ano ang epekto ng magiging mapagpatawad sa kapwa? So, ang epekto ng pagiging paano ipinapakita ang kabutihan ng pagpapatawad sa kapwa? Pinapakita ito sa gaya ng ginawa ng Hana, binibigyan niya ng pagkakataon ang lingkod na mag-iusap ito sa kanya. Yun ay isa na rin pagpapakita ng pagpapatawad sa kapwa. Sapagkat humingi ito ng pagkakataon, mabigyan ito at yun ay ito ay unang pinakabigyan. Ito ay pinapatawa sa pagkakataon yun upang makatawa ito sa mga pagkukulang ito. Pinapakahusay namin eh. So, pinapakita sa ang kabutihan, no? Sa pamamagitan ng pagtitimbang ng mga pangyayari sa kaganapan sa isang lipunan. So, dahil na lang ipinakita sa parabulaan na ang pagpapatawad, ang pagpapatawad ng hari sa kanyang lingkod na nagkautang sa kanya, di ba? Doon ipinakita ang kabutihan ng pagpapatawad sa kapwa. Okay, so meron ba mga tanungan? Wala na. So, dumako naman tayo sa pang-apat na tanungan. Ano naman kaya ang epekto ng pagiging mapagpatawad sa kapwa? Lorisa. Para po sa akin, ang nagiging epekto sa pagpapatawad ng sa ating kapwa ay syempre una, nakakagaan ito ng ating bukid na kung saan nawawala yung ating pukod o galit na ating nararamdaman sa kanila. Pangalawa ay, syempre, sa pamamagitan ng pagpapatawad ay ating masasabi sa ating sarili na tama yung ating naging desisyon lalo pa ito ay ikakabuti sa relasyon ng tao yung pinagtaniman ng galit. Hey, napakadalubhasa, Lorisa. So, yun nga, tama ang ganyan sinabi ang nagiging epekto ng mga pagpatawad sa ating kapwa. Nagbibigay ito ng kaluwagan ng kalooban. At kung saan nakakalaya rin ang ating sarili sa mga uot at galit na ating nararamdaman. At yun nga, nabibigyan tayo ng mga oportunidad na marami tayo magiging kaibigan. No? Diba? Tama ba? Marami tayo magiging kaibigan sa pinag-epekto ng pagpatawad sa kapwa. So, yun nga. Tumako naman tayo sa pang-apat. Ano ang katangyang ipinakita ng lingkod sa parabula? Okay, so, Cheryl? Ano ang kanang pinakita ng lingkod sa parabula? So, doon ay pinakita lang niya na siya maraming magpalawin. Okay, maraming salamat. Ipinapakita ng lingkod na may utang sa hari na hindi siya marunong magpatawad sa kanyang kapwa na nag-utang sa kanya, di ba? So, ipinapakita doon ang pagiging matigas na puso na kung saan hindi niya magawang magpatawad sa nag-utang sa kanya. Ngayon, nahabag sa kanya ang hari, kung kaya dapat sana mahabag ang kanyang lingkod sa kanyang kapwa dahil nga pinatawad siya ng hari. Ngunit hindi niya ginawa kasi nga matigas ang kanyang puso at hindi siya marunong magpatawad. Okay, so panglima naman, sa anong paraan ay kapakita ang mga aral sa parabula sa pang-araw-araw ng pamumuhay? Raymar! Okay, so, ang talinghaga tungkol sa lingkod na hindi marunong magpatawad, magpatawad is, nagpapakita sa atin na kung ano man ang isa lang din sa buhay, mayaman pa man ng mahirap.
So, yun nga yung hari, kahit na gaano siya kataas sa estado sa kanyang buhay, ay napatawad siya sa kanyang lingkod. Ang lingkod naman ay hindi siya napatawad sa nagkakautang sa kanya. Kahit siya ay mahirap at meron siyang ubos siya ang sa atin. So, maaari nang sasabi ko na napaka-importante sa atin na bilang isang tao na hindi natin makakalitaan sa isang araw ay meron magkakasala sa atin, sa isang araw ay tayo ay magkakasala. Palagi natin iisipin ako kapatawad yan mga halaga dahil upang ang yung sarili natin ay mamukuan at hindi na tayo masasaktan sa muli dahil sa mga dulot na kasalanan dulot na tao sa atin. Napakadubhasa, Rainer. At dahil dyan, bigyan niyo ang mga sarili ng masigabong palakpakan! Palakpak! Eh, kung kayo naman ay wala namang katanungan. Wala na po. Okay, kung wala na, magkakaroon tayo ng pagkataang gawain. So, sa inyong grupo kanina, dito ang unang pangkat at dito naman ang pangalawang pangkat. So, ang gagawin natin ay magkakaroon tayo ng isang okay, so ganito ang gagawin natin sa oras na ito. So, gamit ang mga materials ay bibigyan ko sa inyo ang buo kayo ng mga larawan na nagpapakita, no? Or mga larawan na nakikita ninyo sa parabula. So ano nga ba ang mensahe para papatawad? So, kumuhit kayo na kahit anong larawan na nagpapakita sa pagpapatawad sa parabulang inyong napanood. Okay, so narito ang inyong mga materials na gagawin, pangkat pangalawa. So meron naman kayong 5 minuto sa para sa gawain. Kaya bilisan ninyo. Narito naman ang ating pamatayan. Okay, huwag na muna magsimula. Narito muna ang ating pamatayan sa araw ito. Huwag na muna magsimula. At kung magsisimula mo kayo, ay minus points kayo. Magkaroon muna tayo ng mga pamatayan sa para sa gagawin yung gawain dahil yun na paano hindi magiging bias no pagbibigay ko sa inyo ng puntos. Okay, pakibasa lahat. Pamatayan. Nilalaman. Lahat pakibasa. Nilalaman. Pamatayan ay 2 puntos. Operasyon ay 5 puntos. Nakuhaan ay 5 puntos. Okay, so ganito na. Kahit anong larawan, umuwi kayo ng kahit anong larawan sa inyong napanood ng parabula na maaaring magpresinta ng pagpapakawan. Papatawad. Okay? Magsimula na. Kapag narinig ninyo mamaya ang bell, ibig sabihin ay tapos na ang binigay mong oras sa inyo. Nakikita mo hindi, wala akong operasyon ng iba, kaya nakayayahan ko ang operatibo ang lahat dahil ito ay pangkatang gawain. Ano na ba kayo makakatulong ko para sa inyong gawain? Pumili kayo ng isang representante maglalahad o magpapakita o mag-i-stay dito sa harapan.
Tapos na ba? Tatlong minuto na lang natitira para sa ilang oras. Kaya din yung bilisan at kayo naging naging kooperative sa paggawa ng gawain. Dalawang minuto na lang ang natitira. Kaya din bilisan. Tapos na ba? Opo. Okay. Ang inyong oras ay meron naman kayo isang minuto. At pagkatapos, lahat ninyo ang mga gawa sa harapan. Pumili lamang kayo ng isang representante upang maglahat ang inyong gawa sa harapan. Okay, so wala na lang tayong tatlong phones dito. Kasi ulit. Tapos na ba lahat? Oo. At dahil tapos na ang inyong gawain, ay lahat nila ang inyong gawain ito sa harapan. So, unahin natin ang pagkat-una! Magandang umaga sa ating lahat. So, ang aking ginawang simbolo para sa parabola ay isang puso, buong puso. Kung makikita nyo, ang puso ay pulang-pula at na nagpapatunay na kaya magpatawad na kung buo ang puso ng isang tao ay kaya niya magpatawad gaano pa man kalaki ang kasalanan ng mga tao sa kanya. Kasi nga, buo ang kanyang puso. Dahil kung hindi buo ang iyong puso at mayroong kakulangan, ay hindi ka talaga marunong magpatawad. At yun na. Dahil hindi naman
magpapahuli ang bangkas, dalawa. Okay, so tinanong kasalasan, ang aming binukit ay si Jesus. Nakikita natin si Jesus sa parang napanood natin kanina na nagbigay aral sa mga students sa pagkakaulit. Ibigay din si Jesus sapagkat si Jesus ang simbolo ng lahat ng bagay at mga emosyon na nararamdaman natin. Siya yung naging dahilan kung bakit nagbigyan tayo ng pangalawang pagkakataon para mabuhay pa sa mundo. Siya ang simbolo, siya ay isinakripisyon natin ang sarili sa pamamagitan ng pagpapako sa Diyos upang mabigyan ng pagkatawaran ng lahat ng kasalanan ng tao sa mundo. Palakpakan naman natin ang mga dalawa. Akin na yung mga dalawa. Akin na yung mga dalawa. So, ngayon, ako ay magbibigay na ng puntos para sa inyo. Okay, so, dahil yung lahat ay present at narito sa pangkalan, ay magdadagdag ako na 10 puntos sa bawat grupo. So, narito na ang ating pamantayan. So, nilalaman sa pangatlo na, magbibigay ako ng 20 puntos. Pagkamalikayan, 20 puntos. Kombinasyon, 5 puntos. At dahil meron kayong additional na 10 puntos sa inyong pagpunta dito, ay nakakuha kayo na 50. Ay, kung sa yung mga meron kayo 5 puntos. Okay, so, okay, so, dito naman tayo sa pangalawang grupo. Sa nilalaman, magbibigyan ako sa inyo ng 20 puntos. Pagkamalikayo, 20 puntos. Operasyon, 5 puntos. At dahil meron kayong class, kasi magpunta din dito, ay magkakaroon kayo na 5 puntos. So, naman ang pagkakalawa. Okay? So, ngayon, ay, ako naman ang magtatanong sa inyo bilang kabuuan ng ating talakayan ngayong umaga. So kung sino ang mahuhuli tumayo sa mag-ring ng bell ay siya ang sasagot sa ating katanungan. So handa na ba ang lahat? Hindi ko marinig ang mga boses. Handa na ba ang lahat? Okay, so ngayon, kung ikaw ang nasa katayuan ng hari, patatawarin mo pa rin ba sa halip ng ginawa ng kanya sa... Kung ikaw ang hari, patatawarin mo ba ulit ang lingkod na naging marahas sa kanyang kapwa? Kay Mark. Okay, so para sa akin, it's not about dahil bilang isang tao is tayo ay nagkakamali, nagkakasala. Kaya kung ang tao ay may taos-pusong paghingi ng tawad sa akin, ang akin talagang pagkatawarin. Kasi minsan kasi sa buhay ng tao ay hindi talaga kaligtaan na akala natin ay tama na yung ginagawa natin, pero sa mali ang harap ng tao ay mali. So, kailangan natin magpatawad. Yung hari kasi nag-represent at yung Panginoon. Okay, maraming salamat kay Mark. So, alam ko talaga na meron ka talaga ng ideya, kaya ikaw ang tinawag ko. Maraming salamat sa iyong ideya, Mark. So, ngayon naman, kung ikaw ang nasa katayuan ng lingkod na nagkautang sa hari, gagawin mo rin ba ang hindi magpatawad sa iyong kapwa? Daily. Kung ikaw nasa katayuan ng lingkod na pinatawad ng hari, gagawin mo rin ang hindi patawarin, magkakawa mo rin ba hindi patawarin ng iyong kapwa na nagkautang sa iyo? Hindi ko gagawin yun lang. Ang gagawin ko ay papatawarin ko ang nagkasala sa akin. Pagkat niniwala ko sa Sobrang ang Diyos na nagpapatawad ko kaya ang kaya. Tama, Lady! Tama! Ang galing, Lady. Galing. So, kailangan talaga natin magpatawa sa ating kapwa dahil sabi nga ng Lady, kinuha naman niya sa paragulan na pagod ngayon. Ano nga, Lady? Kapag inoon niya ang pagpapatawad. Ang Panginoon na ay marunong magpatawad, patawad, tayo pa kaya? Okay, so ngayon naman, ano naman ang pagkukuha, ano naman ang aral na iyong nakuha? Rizal,
Listen, ano naman kaya sa kabuuan? Ano naman kaya ang aral na yung nakuha sa parang iyong pag-uod? Para sa akin, kung kailangan ng makakatawag sa mga kawalan na tao, sapagkat hindi naman Okay, nagdagan, Joy! Ang aral po na nakuha ko po sa Paragulas kabuuan ay napakahalaga po ng pagpapatawad. Dahil ika nga, diba, laging inuulit ko na ilang beses mo, kahit pa lang ulit na gumawa ng masama ang isang tao, ay dapat patawarin ito. Kaya ng pagpapatawad ng Panginoon sa atin. Kaya dapat lang na isa puso natin at isa diwa natin sa bawat isa na ang kahalagahan ng pagpapatawad para mabuhay tayo mapayapaan kasi. So, napakagaling ng inyong mga sagot at hindi ko na may isa-isa na ang inyong mga sagot. Ngunit sa kabuuan, kayo ay napakagaling sa pagsagot at dahil nakinig kayo sa ating talakayan talaga. Salamat po na meron kayong aral na nakuha sa ating talakayan. Kung kaya, kumuha kayo ng isang kapat na papel dahil magkakaroon tayo rin sa pasunod. Okay, narito ang ating sige. Okay, so, hindi napakagutin na tamang sagot. Okay, tapos na ba? Opo. Ano ba? Okay, tapos na ba? Okay, so, yun nga. Tapos na, bago tayo umalis sa ating mga pamamahay, magkaroon na tayo ng isang takda-aralin. Okay, so, makibasa na sabay-sabay. Sa isang buong papel ay sumulat ng salaysay na hindi Ulit. Sa isang buong papel ay sumulat ng salaysay na hindi mabasa ng mga salita tungkol sa kasalanan at kaloob. Okay, so, taro ba sa inyo ang paluto natin? So, ito ay papasa ninyo bukas pagkatapos ng sa hindi pa natin masisimulan ng klase, ito ay papasa ninyo bukas. Okay, ngayon ay tumayo ang lahat. Paalam na lahat. Salamat na po, Ginoong. Pakiulit. Salamat na po, Ginoong. Okay, so magsimula na natin. Like